Medyo maganda ang panahon ngayon. Good morning sa inyong lahat. At isi-check nga natin yung aking mga succulents sa loob ng mga ilang araw na hindi ko sila nabisita. So, ito, inilagay lang to dito. Ayan. Ito yung nakakalungkot. Kasi mahal to. Nabili ko to ng 220 pesos. At ayan ang nangyayari sa kanya after ko siyang mai-repot. Hindi ko alam kung ano yung pangyayari na yon na nakasira ng kanyang buhay. So, nag-spray nga pala ako ng konti ng fungicide para maalis yung mga fungus nila kasi nakakailan na ako. Yung alaga kong si Madiba, ayan, kinat ko siya para mapatubuan ko siya ng bagong ugat. Tapos ito, kinat ko rin pagkakalyuhin ko at hayaan ko na siyang magkaroon ng bagong ugat. Ito, inalis ko muna sa lupa niya kasi talagang nanlambot siya. Hindi ko alam kung bakit siya nanlambot. Pero I'm not sure talaga. Well, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. So, ito, so far, so good. Yan, yung mga mababait naman. Pero usog. At hindi pa ako binibigyan ng sakit ng ulo sa ngayon. Ayan. Yan muna. Ito lang napansin ko kasi nakakailang Choco Soldier na ako eh. Meron pa ako ditong isa. Ay, hindi pala yan. Si Cinnamon pala. Itong Cinnamon na to, matagal na yan dyan. Pero ito, kabibili ko lang nito. Ewan ko ba, bakit siya nagkaganyan? Ang ganda-ganda niyan. Pero ayan silang lahat. Bago ko nga muna sila harapin, nakapag-spray ako ng fungicide ngayong araw since malamig-lamig naman ang panahon. Ayan. Ayan, silipin natin ulit. Kahapon, nag-spray ako ng fungicide, diba, na doon sa nakaraang video na ginawa ko. Kaya sisilipin natin ngayon yung mga iba pa kung ano na ang nangyari after kong mag-spray ng fungicide. So, ito nga, medyo nagda-dry pa din yung kanyang roots. Di ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. I-ano ko muna siya, stay ko lang muna siya dyan. Mamaya, lilinisin ko siya, aalisin ko yung mga lupa niya. Tapos, i-air dry ko siya. Itatry ko yung ibang method na ginagawa ng mga napapanood ko rin dito sa YouTube. Pero kasi, ay, teka, ano to? Hala. Kahapon lang, ang ganda-ganda pa nito. Bakit nagkaganito? Biruin nyo, oh. Ilang ano lang yun, ilang oras lang yun, eh. Wala pang 24 hours. Oo, may 24 hours na. Hala, durog na durog naman. Ano ba yan? Saan ako nagkamali? Na maalam na. Paalam na aking mahal. Ano yan? Tanggal na tanggal. Durog na durog. Check ko nga. Ano na nangyari dun sa ugat niya? Hala. Dapat pala inalis ko tong ugat. Ano ba yan? Nakakalungkot. Meron na tayong isang casualty na mayapa. Mapopropagate pa naman yung mga dahon yan, pero mahirap kasi dito mag-propagate sa lowland. Lalo na kung di ka marunong mag-propagate. Buti na lang itong isa hindi nadamay. Yan. Meron pa nga itong bulaklak eh. Ano ba yan? Nakakaawa naman. Nakakasakit naman ng damdamin. Check nga natin lahat kung meron yung iba. I-check natin isa-isa. Baka mamaya meron na namang casualties. Teka lang. Ayan na nga ba sinasabi ko? Ayan oh. Hala, durog. Ano ba ito? Fungus ba ito? O talagang ano lang sila? Hala, bakit may mga ganon-ganon? Ano, nag-spray ako ng fungicide kahapon. Pero hindi naman siya ganon ka basang-basa. Kasi nga, hindi ko pa sila nadidiligan. Gusto ko ilibog lihat sila sa tubig. Tingnan nga natin yung iba pa dito. Yung iba kasi dito talagang sira na yung mga dahon nga kasi hinangat-ngat ng ibon at saka ng bubuit o kagaya niyan. Ito tinutusok-tusok siguro to ng mga ibon kasi butas-butas siya. Yan. Tapos ito namang isa yung Aron P. Favorite yan ng mga bubuit. Gustong-gustong kainin niya ng mga bubuit kasi ang bango-bango kasi nila. Ayan, oo. Ang ganda. Ayan.
So far naman, wala naman akong makita na mayapa. Ayan. Si Jade, ayan, okay naman sila. Medyo nagda-dry na lang yung lips ng iba. Ayan. Sana lang yung ibang, hindi ko na rin muna didiligan. Pero meron pa kasi ako ditong hindi na mababa. Ditong mga nasa taas, hindi ko muna sila didiligan. Hayaan ko muna sila. Kasi ang sabi, 21 days talaga sila dapat after diligan. Kaso syempre, dito sa lowland, masyadong mainit. Kaya hindi ako nagto 20 days. Lang ako, every twice a month ang dilig ko sa kanila. Pero ganun pa man, kahit twice a month ako at gumagamit ako ng mga kung ano-ano, meron pa rin talagang namamatay. Minsan iisipin mo, 'di ba, kapag ganyan, parang nasasayang lang yung pera, ang hirap, nasasayang yung pinambili. Pero worth it naman na makita mo lahat sila na tumataba, lumalaki, yun. Masarap sa pakiramdam na makita silang ganun, na tumataba at lumalaki. Ito si Madiba, all color green na siya. Nawala na yung pagka-pinkish niya. Siguro dapat mainitan siya. Mababad siya sa init ng araw. Ayan. Yan lang. Ito lang talaga, nag-iisa. Ay, naku. Anong magagawin natin sa iyo? Yan, ito si Madiba ko, yung kinat ko kahapon. Ilagay ko muna siya dito sa paso na to. Hayaan ko na muna siyang mag-ugat. Bahala na muna siya dyan. Sarili ng ugat niya. Yan. Meron tayong mga didiligan at ibababad. Yung isa kong marinade na variegated na nginat-ngat na rin siya ng bubuit. So far, okay naman yung iba. Yun lang talaga ang medyo tignan natin. Silipin pa natin yung iba. Okay naman din. Ayan. Hindi pa ako nagtatanggal ng bulaklak. Ayan. Okay naman sila lahat. Sa wakas, salamat sa Diyos. Thank God at okay naman yung iba. Ayan, si Jade. Ayan. Nagiging gamay ko na si Jade. Si Jade kasi ang ginawa ko doon, hindi ko muna siya diniligan simula nung itanim. Ayan, ito lang talaga yung worry ko kasi ang hirap talaga, ilang beses na ako namamatayan ng cinnamon. Yan, at saka ito, hindi pa ako naka-experience na makabuhay nito kahit kailan. Nakala ko nga nabuhay ko na to kasi nagkaroon na siya ng mga ugat-ugat. Yun pala, hindi pa. Ayan. Tsaka medyo parang, pag kinat ko na yung nabubulok, parang nabubulok siya ulit. So, meron siyang, bacteria siguro. Kinakain yung laman niya ng bacteria. Ayan. Ayun lang talaga ang sakit sa dibdib noon na meron ako. Si Lovely Rose ba yun? Parang si Lovely Rose yung namatay. Ito naman, Benguet soil pa rin yung gamit ko dyan. Hindi ko pa rin to napapalitan. At itong isa na to, Benguet soil pa din ito. Hindi ko pa rin napapalitan to. Ang gagawin ko dito ay ibababad ko na lang after. Ibababad ko, lulunurin ko sa tubig para makainom ng tubig kasi hindi ko pa napapalitan yung mga soil nila. Yan, kukuha tayo na ito ng tubig. Sa ngayon, move on na muna tayo. Magdilig na muna tayo. Ibababad muna natin yung mga halaman na hindi ko pa nadilig kahapon pero inisprayan ko lang muna ng fungicide. Meron kasi ako mga nadilig ko na yung iba. Pero ngayon, ang gagawin natin ay ibababad muna natin yung mga hindi ko pa nadilig kahapon. So itong, hindi ko alam kung ano ang ID nito, pero ang haba kasi ng ID nito sinend sa akin yung seller kung ano talaga ang tawag nila dito. Ang tawag nila dito ay mahaba siya. Ang hirap ng kanyang scientific name. Yan, ito kasi hindi ko pa yan nadidiligan ever since na nilipat ko yan dyan sa pot na yan. Ang gamit ko sa kanya ay Benguet soil. So ayan, ibig sabihin kapag maraming bubbles, sabi ng asawa ko pagka maraming bubbles daw yan, ibig sabihin yung soil ay uhaw na uhaw o yung halaman ay uhaw na uhaw kasi dry na dry yung lupa. Kaya ayan, so ang dami niyang bubbles. Dito medyo matagal itong isang to kasi ilang days ko rin siyang hindi nadiligan. So parang napapansin ko na yung mga gantong klase ng halaman na hindi masyadong nadidiligan, hindi rin risky yung kanilang buhay. Yung ganitong mga succulents natin. Ayan tignan nyo, ang dami niyang bubbles. So ibig sabihin, wow na wow siya. So matagal ulit bago ko ulit diligan to or ibabad to. Siguro after 20 days bago ko ulit siya diligan. So hayaan ko lang muna siya dyan after nito.
dapat yung tubig niya ay drain na drain siya. Yan, dapat maubos yung tumutulo na yan sa puwet ng paso na yan. Kailangan matanggal lahat ng tubig na nainom niya or yung mga natirang tubig na nainom pa niya para hindi siya ma-stuck doon sa ilalim ng tubig. Yun talaga yung advice nila sa mga succulents natin. Kasi yung mga succulents natin, matubig na sila eh. Dapat, good drainage yung ginagamit natin sa kanila. Maganda yung pagkakadrain ng tubig kapag dinidiligan natin sila or binababad natin sila sa tubig. Gaya nito si Topsy-Turvy. Si Topsy-Turvy, hindi ko siya nilalagay doon sa maaraw kasi pag nilagay ko siya doon, kakainin din siya ng mga ibon at saka ng mga bubuwit pag sa gabi. Kasi si Topsy-Turvy, ang bango-bango nito, pagka lapit mo pa lang dito sa pwesto namin dyan sa garden na yan, ang bango-bango ni Topsy-Turvy. Yan din yung naaamoy namin sa umaga. Kaya ang sarap pumwesto dito, ang sarap magkape dito, lalo na pagka umaga. Kasi may naaamoy kang parang matamis, parang candy talaga yung naaamoy mo. Tignan nyo si Topsy-Turvy, yung parina niya, pag nasa ilalim siya ng tubig, umiilaw, kumikinang, parang kristal. Si Topsy-Turvy. Ayan o, yung gitna niya, tignan nyo yung gitna niya, parang siyang meron dong glass. Yan, dahil dun sa farina niya sa gitna, umiilaw siya sa tubig. Si Topsy-Turvy na buhusan ko din to ng ano ba tawag dito, yung fungicide. Na-sprayan ko din siya ng fungicide pero hindi lahat yon. In-spray ko sa kanya. Kumbaga konti lang. Kaya ngayon binababad ko siya sa tubig kasi ilang araw ko na rin din siya. Pagka-repat ko sa kanya, hindi ko rin talaga siya nadiligan. Ang naging problema ko, ito lang yung napansin kong difference doon sa mga nadiligan ko after ko i-repat. Yung nadiligan ko agad. Si Cinnamon, sa pagkakaalam ko, after ko siyang i-repat, kinabukasan diniligan ko na siya. Sinabay ko siya doon sa pagdidilig ko doon sa mga ibang halaman. Ay, hindi katulad nitong si Topsy-Turvy. Si Topsy-Turvy, ilang araw ko siyang hindi dinilig pagkatapos ko siyang i-repat. Parang yun lang yung napansin ko. Parang medyo matagal ang buhay ng mga bagong repat na hindi mo muna agad sila didiligan. Parang yun lang yung napansin ko Pero kasi kung titignan nyo yung stem ni Cinnamon, grabe talaga yung pagka-dry niya. Parang patay na yung mga halaman, kaya siguro nanlambot. Hindi ko pa alam, pag-aaralan ko pa si Cinnamon kung paano ko siya aalagaan. Ayan, ito yung isa pang Topsy-Turvy na malaki. Ilulubog ko na rin siya para makasipsip siya ng tubig. Sa totoo lang si Topsy-Turvy, matagal ko na tong year 2018, nung nag-alaga ako ng Topsy-Turvy, si Topsy-Turvy na kahit nasa loob siya ng bahay, ay hindi siya ganon na maselan. Ang nagiging problema ko lang talaga na nilalapitan talaga siya ng mga kung ano-ano. Kasi nga siguro dahil matamis siya, dahil sweet siya, kaya maraming nai-inlove sa kanya. Mapa-insekto, mapa-ibon, mapa-bubwit, ayan. Ang dami talaga, langgam. So yun talaga yung papatay sa kanya yung mga ganong klase ng problema. Diba kung titignan natin si Topsy-Turvy, ang ganda-ganda niya, tapos ang bango-bango niya, diba? Hindi talaga mawawala na na may sisira at sisira sa kanya. Pero sa totoo lang ang aking napapansin, hindi na rat ang kalaban ko. Paunti-unti na lang Almost a month na rin to nung nag-start ako. Paunti-unti na lang yung mga nagrarat. Hindi katulad noon na sunod-sunod. Ngayon, ang kalaban ko, grabe. Rat talaga, as in daga at bubwit. Kinakain naman nila yung magagandang mga halaman at yung mga mababangong halaman. Hindi ko nga maintindihan Kasi naglagay na ako ng lason, naglagay na kami ng mga kung ano-ano para lang hindi makalapit ang daga. Pero talagang pinupuntahan sila ng mga bubwit. Favorite na favorite sila. I-try din natin to, kagaya nitong si Mendoza. Si Marine at Mendoza. Yan, dyan din ako hirap na hirap. Diyan sa mga halaman na yan. Kasi dahil sobrang maliliit sila at siguro nasasarapan sa kanila, ayan, tignan ko lang muna yung aking niluluto. Baka matuyuan. So, matagal pa naman yan kasi pakukuluan pa naman yan. Ang napapansin ko lang sa kanila, yung mga maliliit ang dahon at matatamis at mababango para sa kanila, yun yung talagang tinitira nilang kainin. Ayan, silipin nga natin kung may mga nagro-root rat. Kasi baka mamaya, meron pang mga ibang nagdadry bukod dito sa isa. Ayan.
Ito, hindi ko alam to kung bulaklak ba niya o anak niya. Gusto ko na, hindi ko kasi alam kung tatanggalin ko ba o hindi. May mga pagkakataon kasi na ang ganda-ganda ng mga bulaklak nila, parang ayaw mong tanggalin. Hindi ko alam kung tatanggalin ko o hindi. Paki-comment naman po or suggest nyo sa akin yung mga ganong klase ng tumutubo. Kasi hindi ko alam kung ano yung difference nila. Bulaklak ba yun? Kasi halos kamukha nung pinaka ano niya. Etong mga halaman ko dito rin sa itong Francisi pangalan nito yung Sansevieria Francisi, hindi ko pa rin yan nadidiligas. So, ito ilulubog ko rin. Tingnan nyo, dry na siya. Nabili ko to sa IKEA for only 150 pesos. Ayan, si Francisi. Yan, meron pa tong kasamahan na nabili ko rin sa IKEA. Doon pag nagpupunta ako sa IKEA, ang binibili ko doon, puro yung ano lang, yung mga mumurahin lang na halaman. Nakabili na ako doon Fitonia Yung Fitonia nabili ko doon ng 128 pesos, dalawa yun. Napalaki ko na yung mga Fitonia na yun. Nung nalaman ng mga siguro ng mga bubuit na amoy nila na may Fitonia ako, inubos talaga nila yung Fitonia. Kaya hindi na ako bumili ulit noon kasi alam ko nakakainin din yun ng mga bubuit at saka wala na rin akong place, wala na rin akong pwesto. Sa totoo lang, nag-uunahan talaga sila sa pagkain ng mga halaman ko. Ewan ko kung bakit, ewan ko kung ano ang meron. Pero tingnan nyo, ayan, pinadrain ko na rin siya. Meron pa ako dito, ayan. Yan lang naman yung, ito lang naman yung galing kay IKEA. Tapos yung nasa terrace namin, mga 3 Sansevieria yung nagaling kay IKEA. Etong zebra, galing din yan ng Benguet. Nabili ko yan for only 100 pesos. Ini-uproot ko yan, tinanggal ko siya sa soil niya. At yung isa pa na may free ako ni seller. Yan. Uhaw na uhaw din to. Itong mga nasa coffee shelf ko, mga ilang araw na siguro hindi ko yan nadidilig. Kaya pagka wala ng bubbles, pwede na natin siyang kunin. Patutuluin na lang. Tapos, ibabalik na natin dun sa lagayan niya. And next naman nating ibabad ito si zebra. Hindi pa rin to nakainom ng tubig. Mga ilang days na. Yung mga nandun kasi, mga alaga sila sa dilig. Kaya, hindi ko sila masyadong dinidiligan. Mga alagang-alaga sa dilig. Hindi katulad nitong nasa coffee table namin. Ay, nasa coffee na naka-display pang coffee kasi. Yan. Ano to yan. Alaga sila. Hindi masyadong nadidilig. So, hindi ko sila binili sa IKEA. Ito ay galing din yan sa Benguet. Ito lang yung galing sa IKEA at saka yung mga ilan pala nasa baba. So, ano pa ba? Ito. Lunurin din natin to. Napakitanggal nga yung plate niya. Pwede na magsaing. Yan. Lunurin din natin siya. Dami niyang bubbles. Uhaw na uhaw din siya. Itong si Philodendron. Philodendron to. Uhaw na uhaw din. Ayan. So, pwede na. Tapos, i-drain. Medyo napuno yata ng to. Yan si Philodendron. Sumalago. Dalawa pa yan. Meron pang isa doon. Pero yun kasi nadilig na yun. Pakilagay na yung plate. Yung plate. Yeah. May butas yung plate niyan. Yeah. Yan. So, yan. Ligo. Nakaligo na ba ang lahat? Ayan. Itong mga ito, mamayang hapon pa yung dilig. Itong si Terragon, gusto niyan, maraming tubig. Tsaka itong si Rosemary. Yung mga iba nga lang ni Rosemary, medyo nalalagas. Pwede nang isama sa tsaa. Pero tinutubuan ng bago. May mga parts na namamatay, pero tinutubuan naman siya ng bago. Yan, ito, ang ganda ng dahon to. Brown, bagong tubo. Ito namang sili ko, kinakain ng bubuet. Halos nauubos na, may bagong tubo na. Tapos may kulay purple, Korean chili.
Yan, ito ewan ko kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya. Malungkot siya eh. Yan. Marami oregano. Yan. Si Fire Stick, okay lang siya dyan. Mamumuhay naman siya ng maayos. So, yan. Basta. Ito, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, pero bakit yung isa, hindi, pero bakit siya namayapa. Yan yung medyo problema lang sa succulents na everyday parang may namamayapa. Everyday parang may namamatay. Pero sana naman wala na. Hayaan na lang sila dyan. Simula na nga dito sa atin. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell dito sa aking YouTube channel. That's all for today. Thank you so much for watching.